Magandang araw po mga Kapinoy, kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit saan parte ng mundo kayo nandun. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 4. November 4. At tayo po ay pauwi na galing sa trabaho, pauwi na tayo sa bahay. At ngayon ay mga anong oras na ba? Alas 4:30 ng hapon, Kung napapansin nyo, medyo madilim-dilim na. Kasi po, bumalik na po sa normal na oras ang Amerika, kahapon po ay bumalik na, tinapos na ang daylight saving time. Which means, ang oras po ay umatras. Normal na to, normal na. At babalik na naman ang DST or daylight saving time around March 2025. So sa ngayon po ay talagang pag tayo iuwi na bandang alas 4 ay madilim na. Okay. So pag-usapan natin po pag-usapan natin itong siguro dapat tuloy natin pag-usapan ito, sobra na kasi na topic dito. Pero pag-usapan ulit natin itong pagsipot ni Rodrigo Duterte sa Senado, isang linggo ba? Okay, marami pong naging opinion online tungkol sa naging pagpapakita ng pagkabaitan kuno sa kay Rodrigo Duterte ng mga senador, okay? Ang sinasabi nga po ay ang isa sa ang nagbigay lang ng magandang partisipasyon ay itong si Risa Hontiveros, kung saan sabi nga sa online ay siya yung last man standing in the Senate is a woman. Talaga naman pong kahanga-hanga, pero sinasabihan at pinupulaan naman si Coco Pimentel, dahil masyado daw napakabait kay Rodrigo Duterte. Actually, in fact, yun ang una kong impresyon nung napanood ko. Pero nitong huli, nung pinanood ko huli, ay mukhang nagbago ang aking impresyon at pananaw, Actually, parang merong magandang nangyari sa komite nung humarap si Rodrigo Duterte. Yan ay dahil sa istilong ginawa ni Coco Pimentel. Alright, so bago natin pag-usapan yan, tingnan muna natin ang history ng kung bakit nakarating si Rodrigo Duterte dyan. Alright, so alam po natin na nagkakaroon ng Quadcom investigation sa House of Representatives, kung saan lumalabas ang partisipasyon ni Rodrigo Duterte, ni Bongo at ni Bato de la Rosa, at kung sino-sino pang mga kilalang tao na may kinalalaman sa madugong drug war nung panahon ni Rodrigo Duterte. At so dahil diyan lumalabas na ang may pakana talaga, Patutsaba, at saka pakana niya noon grand architect ng drug war ay si Rodrigo Duterte, at ang nag-implement ay si Bongo at saka si Bato de la Rosa. Okay, so talaga pong lumalabas ang pangalan ng tatlong yan sa drug war sa Kongreso. Pero so ang ginawa ng mga congressman ay sinusumpi na iniimbitahan ito si Rodrigo Duterte at saka si Bato at saka si Bongo na hindi naman sinisipot. Ang dahilan ay interparliamentary courtesy daw. Hindi daw sila sisipot. Alright, hindi naman sila mapuwersa ng
House of Representatives. So, ang ginagawa ng House of Representatives, diretso ang investigasyon at palala ng palala ang mga sinasabing partisipasyon ng tatlo. So, ang ginawa nitong si Bongo at saka ni Bato de la Rosa ay naglagay ng resolusyon. Naglagay ng resolusyon na mag-iimbestiga rin sa Senate about the drug war. So, siyempre, sa una, katawa-tawa yan. Katawa-tawa naman talaga eh. Kung bakit naman kasi itong mag-iimbestiga ay si Bongo at saka si Bato de la Rosa na sila din na i-implicate. So, talaga naman katawa-tawa. Kumbaga ay walang kadelikadesa yung dalawa. At any rate, for some reason or another, ay natuloy, pinayagan ng Chis Escudero. Pinayagan ni Chis Escudero na magkaroon ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Na ngayon ay ang inassign ay si Coco Pimentel. So nung nito na nga inimbitahan si Rodrigo Duterte at ang iba pang mga testigo. Ayan na. Nangyari na po ang pag dumating si Rodrigo Duterte, siyempre, alam niyang mga kapanalig niya halos lahat yung mga tao doon sa Senado. So, nagpunta siya. At, yan na. Nangyari ang inaasahan. Ang nagtanong lang ng mga mabibigat na tanong ay si Risa Hontiveros. So kaya lumabas po yung mga ganyan na salita na naging mabait si Coco Pimentel at alam naman natin ito si Bato de la Rosa at si Bongo ay pagtatanggol yung kanilang mga sarili etc. So ngayon ang tanong, talaga ba kayang naging lackluster ang performance ni Coco Pimentel? Okay, so tingnan po natin alam niyo po, isa sa mga trial technique na tinasabi natin yung mga or sa debate o kung saan man kung meron kang kalaban tao at sinasabi talaga ay kung ang taong kalaban mo ay nagsasasalita ng kung ano-ano ay hayaan mo siya munang magsalita. Right? Ang ibig sabihin yan, kung ang taong kalaban mo sa husgado o saan man, kahit saang debate, hayaan mo siya munang magsalita. Hayaan mo siyang magsalita at sooner or later, diyan ka makakakita ng isang loophole na kung saan pwede mo siyang tirahin. So, pinagsalita si Rodrigo Duterte. Actually, nag-raise ng objection to si Risa Hontiveros. Nag-raise ng objection si Risa na sinasabing bakit natin pinababayaan na magsalita si Rodrigo Duterte sa bahay ng Senado ng mga kabastusan at kababuyan. Pero ang sabi ni Coco Pimentel, no, hayaan natin magsalita kasi yan ang kung paano magsalita yung testigo, ganyan siya eh. Yun ang sabi ni Coco Pimentel. So, ang nangyari, siyempre si Coco Pimentel ang masusunod dahil siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee, nagpe-preside, So pinabayaan niya, sige, magsalita ka, Ginoong Presidente. So nagsalita, nagmura ng kung ano-ano, at saka nagsalita lang kung napapansin nyo, pag gusto magsalita ni Rodrigo, magtitikim siya, gano'n siya. So, sasabihin ni Coco Pimentel, Mr. Former President, may sasabihin po ba kayo? Diba? Napakabait. Kung tutuusin, napakabait. Pero, hindi kaya pinabayaan lang niyang magsalita si Rodrigo Duterte para makakuha ng puntos
si Risa Hontiveros na tanungin kung saan itatanong itong si Rodrigo Duterte. Which, sa tingin ko yun ang nangyari. Bakit? Kung napapansin nyo, yung mga tanong ni Risa Hontiveros ay base sa sinabi ni Rodrigo Duterte. At si Rodrigo Duterte rin ang nagsalita, nagpatunay na si Bato de la Rosa ay naging head ng death squad. At gumawa talaga si Rodrigo Duterte ng death squad. Siya po umamin nun. Kaya doon tumuloy ang tanong ng tanong ni Risa Hontiveros. Di ba? So, I think that was a legal trap. Okay? That was a legal trap. Why? Pinabayaan niyang, kumbaga sa manok na merong bitag, pinabayaan niyang maglakad ang manok hanggang dun sa makarating na bitag at dun siya nahuli. Ganyan din po yan. Pinabayaan nila ni Coco Pimentel na magsalita. Si Rodrigo Duterte na magsalita ng kahit anong gusto niya. Right? Isipin nyo na lang kung pipigilan kung pinigilan ni Coco Pimentel magsalita si Rodrigo Duterte ng mga kabastusang salita, mga expression niya na PI ng PI, ay di baka hindi masyadong nakapagsalita ng ayos itong si Rodrigo Duterte at baka hindi tayo nakakuha o nakapag-elicit from him ng mga facts na pwede niyang sabihin dahil magiging tikom na yung bibig niya, pigil ang pagsasalita. Di ba? Yan po ay aking opinion. Opinion ko. Pero kung makikita nyo po, maaari ngang may punto si Coco Pimentel sa kanyang estratehiya. Di ba? Padalawa, kita nyo ba na right after the hearing, a day or two after the hearing, kumuha na ng kopya itong si Trillanes, si former Senator Trillanes, si Sonny Trillanes, at pinadala niya ang kopya ng hearing, ng minutes, sa ICC, International Criminal Court. Dahil alam niya na magagamit lahat yung sinabi ni Rodrigo Duterte sa Senado laban sa kanya sa ICC. Diba? It's as simple as that. Kung titingnan nyo, para talagang tama yung ginawa ni ni Coco Pimentel na pinabayaan. Right? So, kung ating susumahin talaga ang pangyayari, talagang ginamit ni Coco Pimentel ang kanyang pagiging abogado. Alam niya kasi ang ugali ni Rodrigo Duterte na hindi mo pwedeng pagilan, at pag pinigilan mo, wala ka makukuha. So sige, go ahead, make my day. Parang yun na sinabi ni Coco Pimentel, Go ahead, magsalita ka na magsalita. Okay? So, yan ang nangyari. Kayo, ano sa tingin nyo? Tama ba ang pangyayaring ito? May nakinabang ba? Nakinabang ba lahat ang mga ang mga tao sa sinabi ni Rodrigo Duterte? Sa tingin nyo ba, dapat bang talagang pinabayaan si Rodrigo Duterte? Comment down below. Okay? So, hanggang dyan na lang po muna ulit. Magandang gabi. Bye-bye.